Ngayong araw nga ay magkakabit tayo ng molding dito sa ating kwarto sa modern bamboo house natin. Sa mga hindi pala nakakaalam, ang molding ay yung nilalagay sa gilid na pang design para sa mga bahay natin. Napagdesisyonan nga pala namin tong lagyan kasi nga nung nagpipintura kami, lalo na si Norme, ay nahihirapan siya. Kasi kahit nga nilagyan na ng tape, may mga pintura talaga na lumalagpas kaya naman hindi siya nagiging pantay. Ang nangyayari, pinipinturahan niya ng puti, tapos pag nalagpas na naman, pipinturahan na naman niya ng brown. So parang paulit-ulit na lang yung cycle. Ito na nga, binigyan na nga natin ng pera si Norme para pambili ng molding. Maiyak-iyak na nga tayo sa sobrang laki na nagastos natin dito sa ating modern bamboo house. Pumili na nga si Norme ng design na swak dito sa ating modern bamboo house. Simpleng design lang naman yung napili niya para maganda na nga daw tingnan yung kwarto at masarap na yung tulog niya. Habang nababayad nga siya dito ay may mga nakakilala sa kanya, kaya naman todo picture sila. Masaya lang din talaga makita yung mga ngiti nila tuwing nakikita nila si Norme. Yung tipong kahit pagod na pagod ka ay nawawala yung pagod na nararamdaman mo. Pero dito nga ay malungkot nga si Norme, di ko alam, siguro dahil na din sa nagastos namin. Pero hayaan mo na. Yung goal lang talaga namin ngayon ay matapos yung pinapagawa natin dito sa ating modern bamboo house. Ang total nga nagastos nga natin dito ay 3,970. Hindi kami marunong magkabit ng molding na to, pero feeling ko kaya din naman namin. Hindi kasi talaga kami takot mag-explore kasi naniniwala kami na pag nagkamali kami ay dito kami mas matututo. Kinabukasan nga after natin magpintura, nilatag na natin tong mga molding na nabili natin kahapon kasi ang unang gagawin natin dito ngayon ay pipinturahan natin. Syempre, before namin to sinimulan ay nagtanong muna kami sa expert. Sabi nga sa amin ay lihaan daw muna tapos lagyan ng primer tapos doon na natin pinturahan. Dito nga ay tulungan na lang din kami sa mga tao na andito na kasama namin. Mahirap nga talaga siyang lihaan kasi nga may forma na siya. Hindi siya tulad nung normal na kahoy lang na square lang yung forma niya. Ibang kasama namin, sila na lang nagpatuloy sa pagliha at ito naman si Norme, sinisimulan na niya yung paglagay ng primer dito sa molding. Sa sobrang sipag ni Norme, siguro makakatanggap na to ng award. Best in DIY award. Pero wag kayo ha, gawa-gawa ko lang yan. Baka naman i-compare nyo naman siya sa iba. May similarities naman talaga yung ibang tao. Kaso nga lang, iba-iba din talaga yung kakayahan. Hindi ko naman sinabi na sobrang galing ni Norme. Nabibilib lang talaga ako sa mga bagay na hindi ko kayang gawin ay nagagawa niya talaga. Grabe, sobrang palaban itong batang to. Dito nga ay tumulong na din tayo para may silbi naman tayo kahit papano. Gusto ko din talaga yung mga ganitong gawain kasi parang naglalaro lang. Pero minsan kasi ayaw ni Norme na sumali ako kasi ayaw niya na mapagod ako. Char! Maambon na nga sa labas kaya naman pinasok na lang namin itong mga molding para dito na lang magpatuloy. Hindi ibig sabihin na uulan ay titigil na kami. Sayang yung oras, uy. Tuwing nafe-feel ko na talaga na napapagod na si Norme sa mga ginagawa niya ay tumutulong na talaga ako. Kasi ayoko sagadin yung katawan niya, baka magkasakit na naman. Huy, simbak ko. Syempre ayoko din makita na nahihirapan siya. Uy, sana all. Give and take talaga kami ni Norme at tulungan talaga sa mga bagay-bagay. Kasi itong lahat ng pagsisikap na to ay para sa amin lang din naman tong dalawa at syempre sa mga pamilya namin, sa mga taong gusto namin tulungan at sa mga fans din namin. Sa wakas nga ay halos lahat ay nalagyan na namin ng primer. Kita na talaga sa mukha ni Norme na napapagod na siya kasi kakagaling lang niya magpintura doon sa taas. Tulungan na nga kami sa pagpintura dito para matapos na. Kasi nga papatuyuin pa namin to before namin pipinturahan ng brown. Masaya naman talaga siyang gawin kaso nga lang hindi talaga maiiwasan na mapapagod ka talaga kasi nag-exert ka ng effort eh. Sumasakit na naman yung likod ni Norme kaya naman siya na muna yung magvi-video ngayon. Medyo seryoso din yung mukha natin dito sa pagpintura. Pero hayaan nyo na yung mukha na yan. Ha! Ito na nga din yung resulta sa mga kamay namin. Oh, halos pintura na pati yung mga tsinelas namin. Lumipas nga ang ilang minuto at nawala din yung abon kaya naman nilabas na naman namin para matuyo agad. After nga ng ilang oras sa pagbilad dito sa init sa molding natin ay natuyo na siya kaya naman naglilihan na naman kami na parang meron pa siyang balhibo na kailangan talagang lihaan. Pangit naman na pinturahan natin to ng brown tapos ganito pa yung texture niya. Habang nagliliha nga kami, si Norme naman ay inaayos na yung ilalim ng hagdanan. Ito yung part na nakita natin last time na hindi napakuan yung mga kawayan. Kaya naman may butas talaga siya. Dahil nga may butas siya, ay ginawa na din ni Norme ng paraan. Kumuha na siya ng sobra na kawayan dito para ilagay dun sa butas. Buti na talaga may mga experience na din si Norme sa mga ganito kaya alam na niya yung gagawin niya. After nga dito ay tumulong na din siya sa amin sa pagliha dito sa molding natin. Yung iba nga ay sinusukat na bago pinturahan ng brown para sakto talaga sa ilalagay natin dun sa taas. Kinabukasan nga ay nagpintura na kami ng brown dito sa molding. Maaga din talaga kami nagising nung araw na to para may oras pa para matuyo tong first coating natin. Sa isang araw hindi lang talaga to, ito yung focus namin na ginagawa namin. Marami talaga. After nga ni Norme mapintura sa molding na para sa isang kwarto, ako na naman ang pumalit sa kanya kasi maginagawa na naman siya sa taas. Tinatapos niya yung pagpipintura. Yung mga ginagawa namin, trabaho talaga to sa nagpakyaw sa mga ginagawa sa modern bamboo house natin. Kaso nga lang, matagal-tagal din kasi siya before nakabalik kasi nga nagkasakit siya. So instead na magantay tayo sa wala, tayo na lang yung kumilos. Bagay
isang buwan pa lang pero yung double deck natin ay may mga bukbuk na. Kaya naman lalagyan natin siya ngayon ng sulignum. Tapos i-varnish natin ulit. Thankful din kami kasi at least na-experience din namin to. And if ever man magka-problema soon, alam na namin kung ano yung gagawin namin. At least ngayon ay may pinagkakabisihan kami kahit sobrang busy na namin. May pinagkakabisihan pa rin na iba. Yes, ganun talaga. Kailangan hindi kayo mag-focus sa isa. Hindi mag-focus sa isa. Ay, ganon? Joke lang. Hoy. Hoy, anong sabi mo? Kailangan mag-focus sa isa. Ba't parang may na iba? Ganito ba ito pagbukas? Di ko alam, bubutasan naman na ata yan. Para mabilis. Dahil first time nga namin maglagay ng sulignum, hindi namin alam kung paano tayo open. Pinahirapan pa kami. Huy! May, mag-face mask ka kasi sobrang baho. Okay lang, paglabas mo dyan, sobrang high mo na. Paano yung mukha ng high? Ganun yung high? Yes. Tingin ulit. Ine-enjoy na nga lang namin yung mga ginagawa namin dito sa farm. Kasi pag stress namin yung sarili namin ay kami lang din yung mahihirapan. Sa pagkakataon na to, sinolid na lang talaga ni Norme ang paglagay ng sulignum. Kasi nga sobrang tagal mawala ng amoy na to. At least pag natapos na talaga tong kwarto dito ay hindi na din mangangamoy to. Sana nga ay matagal-tagal pa talaga before tayo magsulignum ulit kasi ang mahal din. Huy! Di ko nga din alam kung paano nakakatagal sila Norme sa paglagay ng sulignum kasi ako hindi ko talaga kaya yung amoy, parang hindi ako makakahinga. Back to back nga pala yung paglagay nila ng sulignum dito at after nila dun sa kabilang kwarto, dito na naman sila sa kabila. Same process lang din naman yung ginawa dito, kaso nga lang dito sa double deck na to, mas marami siyang bukbuk. Buti na lang talaga ay naisipan natin maglagay ng sulignum ngayon at naagapan natin agad to. Sobrang bilis talaga nilang natapos sa paglagay ng sulignum dito sa double deck natin and after nun, naglagay na din sila agad ng varnish. Sa sobrang tapang kasi ng sulignum, mawawala yung varnish na first na nilagay dyan. So kailangan talaga siyang lagyan ulit. Sa mga susunod na buwan nga, ay lalagyan na naman natin ng sulignum ang buong bamboo house natin. O, sino ba dyan yung pwede? Comment naman kayo at syempre, comment nyo din kung taga saan kayo para malaman natin kung saan natin lumilipad tong mga videos natin. Natapos na nga yung araw at kinabukasan, nagpininturahan na naman ni Norme yung mga ibang hindi na pinturahan na molding. Pininturahan na nga lahat ni Norme para in case na may kailangan na molding, andyan na. So, ang gagawin na lang dito nila kuya ay susukatin at ikakat. At dahil bumalik na nga yung nagpakyaw dito, siya na nga yung magkakabit ng molding. Huy, buti naman. Sa pagkabit ng molding, kailangan talaga daw ng alalay kasi mahuhulog yung kabila. Wag mo naman bitawan para hindi mahulog sa iba. Grabe, excited na nga kami sa magiging resulta talaga dito. For sure, magiging maganda to. At syempre, nilagyan din natin ng molding sa baba para pantay naman yung pagkaaliwalas ng kwarto natin. Uy!